Hello. Maraming salamat po. Maaari na po kayo. Salamat po, Sir Davidia, sa inyong napakagandang pagpapakilala sa akin. Magandang araw po sa ating lahat. Mga graduates, may gusto lang ako itanong sa inyo. Masaya ba kayo ngayon na gumraduate kayo? Very good. Alam ba ninyo na ang pagtatapos ninyo ngayon ay hindi lang tungkol sa medalya o diploma. Ito ay patunay na kaya pala ninyong tapusin ang isang bagay na sinimulan ninyo. Tandaan niyo yan. Dahil habang lumalaki kayo, mas marami pa kayong sisimulan at mas marami pa kayong kailangang tapusin. Noong bata ako, marami rin akong pangarap ang makapag-aral, makatulong sa pamilya, makapasyal kung saan-saan, at magkaroon ng maayos na buhay. Gusto niyo rin ba yon? Sa ating butihing punong guro, Ma'am Sheila Castillo, at sa mga matitiyaga nating mga guro, sa ating minamahal na kapitan, Kapitan Faustino Natividad, at sa masisipag na mga kagawad, sa mga magaganda at nagwagwapuhang mga magulang, sa ating po mga visitors, at higit sa lahat, sa ating mga nakaka-proud na estudyante magsisipagtapos, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Congratulations again, mga graduates! Salamat sa inyong palakpakan, sa inyong mga sarili. Mga graduates, gusto kong simulan sa mahalagang paalala. Na una, tandaan ninyo, sa paggising sa umaga, sa pagtulog sa gabi, sa pagtanggap ng mga biyaya at mga pagdedesisyon ninyo, ay ugaliin ninyo ang palaging manalangin sa Panginoon. Dahil totoo na more prayer, alam niyo ba yun? Ano yung kasunod? More power. At maging mabuti kayong tao dahil ang may mabuting puso ay kinakahabagan ng Diyos. Pangalawa, i-enjoy ninyo ang pagiging bata at magiging estudyante dahil hindi na ninyo mababalikan ang mga panahong iyan. Pangatlo, mangarap kayo. Walang bayad ang mangarap ng matayog para sa inyong kinabukasan. At kung kayo ay may mga talento, may mga talents, kanina dami pang awards, no? Very good. Pagyamanin ninyo, makakatulong sa inyo. Baka nga, yan pa ang dahilan para may mag-sideline kayo habang nag-aaral. O kaya, yan ang maging dahilan para ma-scholar kayo at maging profession nyo yan balang araw. Mga bata, gawin ninyong proud sa inyo ang mga magulang nyo, ang pamilya ninyo. Napakasarap ng pakiramdam na kapag may mga tao proud sa'yo, di ba? Sobrang sarap na, no? Katunayan nga, ang saya ko ngayon dahil nandito ang aking Lolo Juan. Kaway nga po kayo ng Lolo Juan. Kakaway. Lola Erlinda. At andyan din si Lola Oring. At ang aking mga mahal na magulang, Daddy Edmar. Kaway nga po kayo dyan. And Mami Myra. At Tita Pia. Tito Abby, andyan din. Daddy at Mami ang tawag namin sa parents namin. Kahit mahirap lang kami, para doon man lang raw ay tunog mayaman. Mga bata, masasabi ko sa inyo ngayon na hindi madali ang buhay. Pero, may ilan sa inyo dito ang mapalad dahil maayos ang buhay ng inyong pamilya at magaganda ang trabaho ng inyong mga magulang. Kaya, magsisipag na lang kayo mag-aral at wala na kayong alalahanin. Pero, sa mga katulad ko na hirap sa buhay, ay masasabi ko, hindi talaga madali. Iniisip mo kung saan at paano ang gagawin. Kasi nga, kahit yung makakain lang ng inyong pamilya ay problema pa ng magulang nyo. Paano pa ang mga gastusin sa pag-aaral, di ba?
Noon, mga bata, mga graduates, narinig kong nag-uusap ang magulang ko. Sabi ng daddy ko sa mami ko na hindi na nila kayang mapag-college ako. Hanggang high school lang daw ang kaya nila. Pero, hindi ako pumayag. Nagpumilit akong magpatuloy sa makapag-college. Inisip ko na panganay ako sa magkakapatid, panganay pa akong apo. Kaya dapat na may parating ako dahil iniisip ko sa akin magsisimula ang pag-asa. Nagpursige ako at nag-entrance exam sa CLSU at nakapasa naman. Nakapag-enroll at sa awa ng Panginoon sa pagtagpi-tagpi ng lahat ay nakapagtapos ako ng pag-aaral. Napakasarap ng pakiramdam. Napakatamis ng bunga ng pagtitiis at paghihirap. Mga bata, tandaan ninyo ito na ang tunay na tagumpay, alam niyo ba yung salitang tagumpay? Ano yung English nun? Success, very good. Ay hindi nasusukat sa yaman, sa material na bagay. Yung ginagawa mo or ginawa mo ang best mo, kahit simple lang ang pamumuhay nyo, yung nakakaraos, nakakakain ng maayos, walang mabigat na problema, nabibili ang mga pangangailangan, nakakapasyal sa mga gustong puntahan, lalo na kung maayos at magandang kalusugan. Tapos kasama mo pa ang mga mahal mo sa buhay, yun ang matamis na tagumpay at kayamanan. Naniniwala ba kayo doon? Pero, tinitiyak ko na para sa inyong mga magulang, ang pinakamalaking kayamanan nila ay makita nila kayong maging maayos at matagumpay sa buhay. Tama po ba yun, mga parents? Okay? Kaya, kung gusto ninyo silang maging masaya, mga parents ninyo, ay mag-aral kayong mabuti at magsikap kayong makapagtapos ng pag-aaral. Makipagtulungan kayo sa inyong mga magulang. Gawin din ninyo silang inspirado sa kanilang ginagawang sakripisyo para sa inyo. Maging masipag kayo, hindi lang sa pag-aaral, kundi sa pagtulong sa mga gawaing bahay. Sana mga graduates, wala sa inyo ngayon ang nag-iisip na hindi na kayo mag-aaral. May nag-iisip pa nun? Sa inyo? Very good. Sana wala. Kasi balang araw ay pagsisisihan ninyo yan. Kaya huwag niyong, kahit naiisip niyo ay huwag niyong gagawin. Mahirap na sa pagtanda ninyo ay kakantahin niyo yung kanta ni Nonoy Zuniga. Alam niyo yun? Ano yung title nun? Yung doon lang. O, kakantahin ko yung konting porsyento. Kung natapos ko ang aking pag-aaral, di sana'y mayroon na akong dangal na ihaharap sa'yo at ipagyayaman. Sa panaginip lang ako may pagdiriwang. O, kinakanta ng mga magulang natin yon. Mga graduates, thank you. Mahirap magsisi sa huli, mga bata. Kaya hangarin ninyo ang makatapos ng pag-aaral. Ngayon, mas marami ng oportunidad para makapag-aral. May mga scholarships, may mga libreng tuition, at iba pang tulong mula sa gobyerno. Kaya hangarin ninyo na makapag-aral hanggang kolehiyo. Kapag nakatapos kayo, mga graduate, pag nakatapos kayo ng kolehiyo, marami kayong magiging oportunidad sa buhay. Mas malakas ang loob ninyo. Makakapamili kayo ng mga gusto ninyong gawin balang araw dahil may mga options kayo. Sino rito yung mga mayayaman na mga graduates? Sino yung mayaman dito? So, meron yatang nagtataas. So, yung mga hindi nagtaas ng kamay ay mahirap siguro.
Ako rin, mahirap din talaga kami. Noong bata ako, namumulot kami ng uhay ng palay sa gitna ng bukid. Alam niyo ba yung uhay ng palay? Yung natitira, kinukuha namin yon. Napakainit, napakahirap. Nagtitinda ng tinapa ang tatay ko noon. Nililibot niya kahit bundok para makabenta. Kaya nga noon, pag umuulan, ay nalulungkot ako. Dahil iniisip ko, kung may nasinungan kaya siya. Naglalakad din ako noon ng napakalayo. Nag-aaral ako dito mula dun sa bahay namin sa Kamiting hanggang sa dito sa school. Nung nakatira din kami sa Laad, sinong mga taga-Laad dito? May konti. Nagtumira din kami noon. Papunta at pauwi. Nilalakad ko din. At noon, naalala ko, tuyo at itlog lang ang madalas kong ulam. Umaakyat pa nga kami doon sa pader doon para doon kami kumain ng tanghalian. Ewan ko ba bakit kailangan umakyat sa pader? Nag-iit ko, doon pa kami sa pader kakain. Kasama ko yung mga ibang classmates kong may hirap din katulad ko. Maaga rin akong napalayo sa aking ina noon. Grade 6 pa lang, katulad ninyo. Sinama ako ni Daddy kung saan siya nagtatrabaho. Baker siya doon sa Palestina. Kaya maaga ako noon naging independent. Wala akong maartihang nanay noon. Naging matapang ako agad. Naging maisip at matatag. Bata pa lang rin ako noon ay naturuan na ako ng aking mami sa mga gawaing bahay. Kaya kahit hindi ko na siya kasama, ay kinaya ko na rin. Pagkagaling ko rin ito sa school noon, ay naglalaba pa ako. Sa inyo ngayon, siguro nakalaban na si nanay ninyo. Maglalaba pa ako at magsusupot ng tinapay para sa tinapay sa bakery para may pandagdag baon ko sa school. Palipat-lipat kami ng tirahan noon. Nabilang ko nga, nakasampung lipat kami ng bahay. Nakakapagod. Nakakapagod kayang magmalipat-lipat. Kasi pati school, magpapalipat-lipat din. Matagal din nag-picture ng baker ang mother ko sa Tandalayam. Kaya pagkakahiwalay kami, naiwan sila dito. Aaminin ko sa inyo, mga graduate, ambisyosa ako. Sino mga ambisyosa dito? Ha? Secret lang. Mahirap kasi pag mahirap, madalas ay inaapi, no? Nakakaranas kang ipahiya madalas. Naalala ko noon na nakasakay na ako ng sasakyan ay pinababa pa ako dahil hindi ako priority. May iyak ka na lang talaga palagi sa loob mo. Pero, ginawa kong inspirasyon yun para mas lalo akong magsumikap na may parating sa buhay. Noon, katulad nyo, kahit nagugutom na ako kasi dapat magtatanghalian na. Pero inaabangan ko rin palagi ang guest speaker pag ganitong sitwasyon. At nakaka-inspire. Lalo na pag galing rin sila sa hirap at kung Tagalog yung speech nila. Diba? Mas naiintindihan ko. At nangyari naman ako ngayon naman ang naririnig ninyo na sana ma-inspire din kayo sa akin. Maraming salamat po sa pagkakataong binigay ninyo sa akin ngayon. Classmate ko pala noong elementary si Ma'am Catherine Rivera. Nakaka-proud. Teacher na rin siya, gaya ni Ma'am Aurora na mami niya na teacher namin noon. Palakpakan natin si Ma'am Catherine. Teacher na siya. Noon, classmate ko lang. Kitang-kita ko talaga kung gaano naghirap ang mga magulang ko, lalo na yung pagtitiis nila na magkakalayo kami. Kitang-kita ko ang mga sakripisyo nila. Pero, ang nakamamangha sa kanila ay ang tibay ng kanilang loob at pagpupursige nila para sa pamilya. Kita ko ngayon noon na bawat sweldo ni Daddy ay 20 na lang yung naiiwan sa pitaka niya. Sila ang role model namin, lalo na sa pananampalataya sa Panginoon.
At tunay nga na hindi kami pinabayaan ng Panginoon. Nagbigay siya ng mga mabubuting tao na tumulong sa amin. Hindi ko palalagpasin ang pagkakataong ito kahit na alam kong nagugutom na kayo, na kahit sa salita ay maipaabot ko ang pasasalamat kay Lolo Porcio ng Nandalaya, kay Lolo Faustino Pragata ng Daan, kay Lolo Rodrigo Dionisio ng Bagong Sikat, sa mga nagpatira sa amin sa kanilang lugar. Salamat po kay Ninang Maricel at sa namayapang Ninong Roddy Astig, sila dito, na nagpatira sa akin sa kanila nung grade 5 ako. Maraming salamat sa Tita Marisa ko na nagpaaral sa akin nung college. Maraming salamat sa mga tita ko na nahihingan ko ng baon, kay Tita Pia at kay Tita Kim. 4 kaming magkakapatid, puro babae. Panganay ako. Kaya pursigido akong makatapos ng pag-aaral at maging maayos para tularan nila ako. Lalo na yung mga panganay dyan, dapat good model kayo, ha? Nung college, ay nag-member ako ng Gintong Ani Dance Troupe sa CLSU sa kagustuhan kong malibre ang tuition. Kahit hirap ako noon na late na nakakauwi at madalas masakit ang katawan sa pagod mag-practice. Lalo na pag may presentation o contest kaming sasalihan. Ginawa kong sumali noon para hindi nahirapan masyado ang nagpapaaral sa akin. Hindi pa kasi libre ang tuition noon sa mga state universities. Ngayon, libre na. Na-scholar din ako ng munisipyo natin dito sa Calaklan. Nag-sideline din ako magtinda ng maputing sabon noon. Kotik yun. At isa sa nabentahan ko ay ang napakasawa ko. Gusto din niya kasi pumuti naman siguro. At alam niyo mga bata, normal na napaghihinaan tayo ng loob, lalo na yung mga magulang natin dahil sa kahirapan. Ngunit, pag talagang gugustuhin mo, ay hindi imposible. Gaya ko, nakatapos ako ng pag-aaral kahit mahirap. Palakpakan niyo naman ako. Salamat po. At alam niyo mga bata, ngayon ay mayroon na kaming sariling bahay at lupa sa Dandalaya. Hindi na kami nakikitira. Magkakasama na ang mga magulang namin ngayon. Hindi na nila kailangang maglayo. Nakatapos na rin ang aking mga kapatid sa pag-aaral. Maayos ang aming mga kalagayan. Maraming salamat sa Panginoon. Mga bata, pag nakatapos kayo ng pag-aaral, ay hangarin ninyong matulungan ang pamilya ninyo. Normal yun sa atin, lalo na't may hirap tayo. Kailangan mabalikan natin yung pamilya natin, tutulungan natin. Tignan ninyo ang inyong mga magulang. And yan sila sa likod. Pagod na iyan. Hindi lang ang katawan nila ang pagod, pati ang isip nila sa pag-iisip kung paano kayo bubuhayin at pag-aaral. Kaya huwag muna kayong mag-aasawa agad, ha? Kabata pa kayo. Ako, hindi ako nagpadaling mag-asawa. Tumulong muna ako sa pagsuporta sa pag-aaral ng aking mga kapatid. Nagtayo muna ako ng gusto kong negosyo para habang nagtatrabaho ako ay may iba akong source of income. Namasyal muna ako sa mga bansa na gusto kong mapuntahan, like Korea, Thailand, Japan. Gusto niyo bang makapunta doon? Huwag muna kayong mag-aasawa agad. Ha? Pag nakagraduate kayo, puntahan niyo yung mga gusto niyong puntahan. Nag-ipon din muna ako. At sa tamang panahon ay binigay sa akin ang isang mabuti at maayos na asawa. 30 years old ako nung kinasal. Sulit ang pagkadalaga ko. Maaari bang tumayo ang mahal kong asawa? Ayan, siya po si Alvin Kamakman, taga Nueva Vizcaya. Nagtiyaga iyan at nag-antay sa akin. Hindi ganap na mayaman sa kayamanang material ang aking pamilya, pero masasabi kong mayaman kami sa kapayapaan at kapanatagan ng isip at kalooban. Ito ang definisyon ko ng totoong tagumpay, yung kapayapaan ng kalooban.
sobrang simple pa rin namin mamuhay. Lalo na ang mga magulang ko, sobrang humble. Kaway nga po dyan ang mami at daddy ko. Yan. Baka nga madalas na nakikita nyo sila sa kalsada ng Pacific. Nagwawalis doon ng mga tirang palay at mais sa binaran. Pampakain sa mga alaga nilang native na manok. Yung mga native na manok na iyon ang palagi nilang pinapaulam sa amin pag umuwi kami. At palagi rin nilang dinadalang pasalubong sa amin pag pumapasyal sila sa Cavite at Batangas. Kasabihan nga nila, basta hindi masama, dapat hindi ikahiya. Mga bata, putulin natin ang pagpasa ng kahirapan. Sa mga may hirap ang kalagayan ngayon, ay pakarami inyong mabago ang inyong buhay. Huwag nating ipamana ang paghihirap sa susunod na henerasyon. Mga bata, kayo ang pag-asa ng inyong pamilya. Kayo ang pag-asa ng kinabukasan. Sabi nga palagi ng lolo ko sa akin, si Tatay Juan. Kaway nga dyan, Tatay Juan. Kaway nga po. Ayan. Palagi niyang sinasabi sa akin, pagbutihin mo apo. Palagi ko yon isinasaisip para hindi ako mawala sa focus. Mga bata, sa bawat desisyon ninyo, piliin ninyo ang tama. Iwasan ninyo ang mga desisyon na maaaring makaapekto sa inyong kinabukasan, tulad ng maagang pagpasok sa responsibilidad ng pagiging magulang. Maaari kasi itong magpahirap sa pag-abot ng inyong pangarap at makapagbago ng direksyon ng inyong buhay. Trust lang muna. Mga bata, basta ngayon ay ituon ninyo ang inyong oras, lakas sa pag-aaral, sa paghubog sa sarili at sa paghahanda para sa mas magandang kinabukasan. Ipanalangin ninyo ang inyong mga pangarap at bawat hakbang ninyo. Mga graduates, ang pagtatapos ninyo ngayon ay simula pa lamang. Tandaan ninyong palagi na basta marunong kang mangarap, magsikap at higit sa lahat, may takot at tiwala ka sa Panginoon, ay tunay na makakamit mo ang tagumpay. Balang araw, kayo naman ang tatayo dito at magbibigay inspirasyon sa susunod na henerasyon. Maraming salamat at muli, congratulations sa inyong lahat. Thank you for that wonderful message, Ma'am Edra May.